dapat managot si Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang pang-aabuso sa kababaihan. Ang masasabi ko lang po talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerable sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung ano man para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. At gayunpaman, mas nagtitiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa-botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan ang kanyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto Okay. So, i-resume po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality ang pagdinig namin kay Apollo Quiboloy sa Miyerkules, 23, nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nagsuspend sa oras ng alas 10 ng umaga. First question, kaya ganun di ba first July ng Susulat po ulit ang komite sa korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila na padaluhin siya dito sa hearing. Ano yung nasa kaya sa hearing? Kakaroon sila ng mga witnesses yung mga complainant? Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na hahabulin din ng kahit kapirasong hustisya doon na lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Hindi ko pa masabi yung exact number pero over the past 7 months na nagsuspend kami, may mga nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Kung gusto nyo, pwede kong basahin yung naging statement ko tungkol doon kay Marisa Duenas na nag-strike ng kumpletuhin pa nila. So hopefully within the next few days. Thank you. Ang masasabi ko lang po talagang magpakita naman sila ng konting hiya. Ang bibigat po ng mga kasong inihaharap sa kanya, trafficking, abuse, various forms of abuse laban sa mga bata at iba pang mga vulnerable sektor. Ganong katagal siyang tumakas sa batas, nakakuha pa talaga ng kung ano man para ihain ang sarili bilang isang mambabatas. Gayunpaman, mas nagtitiwala ako sa kakayahan ng ating mga kababayan at magiging kapwa-botante sa susunod na taon na huwag bigyang daan ang kanyang klaseng kandidatura. Kasi ang dapat iboboto ay mga lawmakers, hindi po lawbreakers. Hello po, Senator. Will the committee summon former Customs Chief Nicanor Faeldon in the next POGO hearing po since na-mention po siya last hearing? Pinag-aaralan din po namin imbitahin siya dahil yan yung salita, pangalang nakasulat sa papel ni Mary Ann Maslog at pinanggit pa in full ni Go Huaping na Nick Faeldon daw. Ex-Ma'am Gonzales, Jimmy Sir. Hi, Ma. Hi, Ma'am. Sumagot ako sa inyo yung DFA about your request po about si Ji Chang po. Sa pagkaalam ko ay in the process pa rin sila ng pagbigay ng instruction o gabay sa ating embahada sa Bangkok dahil nga hindi naman ordinaryong preso itong si Xi Jiang. So, bibigyan nila ng gabay yung embahada given the diplomatic concerns. Pero panghahawakan ko at aasahan ko yung assurance na ibinigay ng DFA sa hearing na gagawin nila ang lahat ng posible given yung of course yung status nila bilang gobyerno at yung relationship nila sa gobyerno din ng Thailand, na gagawin nila ang lahat na kaya makapag-establish ng contact kay Xi. Dahil di umano may hawak siyang mga importanteng impormasyon na may kinalaman sa pambansang seguridad ng ating bansa. Ma'am, kung halimbawa po hindi mapagbigyan yung request natin kay Xi, how will this affect po yung investigation? Will it discredit all the spy allegations against former Mayor Ko? Not at all. Regrettable kung hindi tayo makaka-establish or hindi ang gobyerno makaka-establish ng contact kay Xi. Pero parallel doon ay naalala nyo, many hearings ago, nabanggit ko na po na doon pa lang sa ocular inspection namin sa Pogo Hub sa Bamban, sinabi na sa amin noon na may mga anggulong interception ng Philippine Government Communications at hacking ng Philippine Government websites na nagmumula doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya nga unang lumitaw yung anggulong
possible espionage. And napakahalaga po ng mga inputs na ng NICA nung nakaraang hearing. Sabi nila may 3 silang parallel efforts na ginagawa tungkol kay Guo Huaping at tungkol sa mga gawain niya dito sa ating bansa, kaugnay sa Pogo at iba pang aspeto. At binigyan na nila ng payo o babala ang lahat, hindi lamang ng mga institusyon sa gobyerno, pero lahat nating mga mamamayang Pilipino